Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Isa pala akong rich kid. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Years is Body. Kabanata 31. Ako, hindi ako mananatili dito. Nang tumingin si Xavier kay Yuri, alam niya mismo kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito ay masyadong nakakahiya. Patuloy na umiling si Xavier. Mahal ko, mangyaring tandaan kung gaano ako kabait sa iyo palagi. Hintayin mo lang ako dito. Uuwi ako sa bahay at maghanap ng pera, pagkatapos ay magmaneho pabalik dito upang sunduin ka. Pagkatapos nito, maaari na lamang tayo magstay sa labas ng gabi, okay? Sumulyap si Yuri kay Gerald habang sinasabi ang pangungusap na iyon. Paalala din ito kay Xavier na ang dahilan kung bakit sila pumunta para sa hapunan ngayong gabi ay dahil nais nilang mapahiya si Yuri at hindi niya dapat kalimutan iyon. Sige, kumalma si Xavier nang maisip niya si Gerald. Siyempre, kailangang patunayan ni Xavier na ang kanyang bagong kasintahan ay tiyak na 100 beses na mas mahusay kaysa kay Gerald. 100 beses na mas mahusay. Hindi siya dapat mawala ang mukha sa harap ni Gerald. O sige, mananatili ako rito at hihintayin kita. Gayunpaman, alam kong mayaman ka at siguradong babalik ka para sa akin. Sinadya ni Xavier na magsalita ng napakalakas sa oras na ito. Nang makita ni Yuri na pumayag na si Xavier na manatili, dali-dali siyang umalis mula sa restaurant. Orihinal na ginalsto ni Xavier na ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay manatili sa likuran upang samahan siya. Gayunpaman, sinabi ni Cassandra na hindi mabuti para sa maraming tao na lumabas ng dormitoryo sa sobrang gabi. Sa makatuwid, dinala niya ang natitirang mga batang babae sa campus kasama niya. Si Gerald ang huling umalis sa restaurant. Sa katunayan, naramdaman ni Gerald ang isang maliit na pagkabalisa nang makita niya si Xavier sa estado na ito. Grabe, paano talaga maiiwan ni Yuri si Xavier na mag-isa sa restaurant ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi? Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang sakit ng kanyang puso. Kung sa bagay, nakakarelasyon na siya kay Xavier ng higit sa 3 taon at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala talaga siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit na labis na nabigo si Gerald kay Xavier, hindi niya kayang dalhin ang sarili na kinamumuhian siya. Patuloy niyang hinihimok ang sarili na si Xavier ay hindi talaga masamang tao. Wala man lang pakiramdam ng kasiyahan si Gerald na makita si Xavier sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung magmamakaawa lamang sa kanya si Xavier at hihingi ng tulong, tiyak na sasang-ayon si Gerald nang walang pag-aatubili man. Gayunpaman, sa oras na ito, pasimpleng napatingin si Xavier kay Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Tiwala siya na siguradong babalik si Yuri para sa kanya sa maikling panahon. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga sa sarili. Kung iyon ang kaso, hindi na siya dapat mag-alala pa. Marahil ang Xavier na naramdaman niyang namimagati siya ay ang matino at maayos na pag-uugali Xavier noong nakaraan, at hindi ang walang kabuluhan at materialistikong Xavier na naging siya ngayon. Sa makatuwid, umalis si Gerald sa restaurant nang hindi lumingon. Ilang sandali pa ay bumalik sa dormitory ng bata si Gerald. Pinahiya ni Gerald si Yuri sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase at ito ay dapat na isang masayang araw para sa kanya. Gayunpaman, hindi naman naging masaya si Gerald. Sa oras na ito, lumapit si Harper bago niya tinapik ng marahan ang balikat ni Gerald. Gerald, okay ka lang ba sa paggastos ng napakaraming pera para sa hapunan ngayon? Sinubukan ka naming pigilan ng ilang beses ngunit sa huli, natapos mo rin ang paggastos ng napakaraming pera. Dapat mong itago ang $30,000 sa halip na gugulin ang lahat ng sabay-sabay upang masisiyahan ka at gugulin ang natitirang araw mo sa universidad ng mas comfortable. Ngumiti si Gerald bago niya sinabi, ha? Sino ang nagsabi sa iyo na nanalo ako ng $30,000 mula sa loterya? Ano? Mabilis na nagtipon sa kanya ang mga kasama ni Gerald dahil sa gulat na gulat ang lahat sa oras na ito. Sa gayon, mayroon akong mas maraming pera kaysa dito at kahit na ang pagkain ngayong gabi ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera. Sa totoong katotohanan, hindi ko gaanong ginastos iyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Gerald ang sitwasyon sa kanyang mga kasama sa silid. Ilan ang panalo mo sa loto noon, Gerald? Oo, magkano ang panalo mo sa loto, Gerald? Huwag mo kaming panatilihin sa pag-aalinlangan pa. Sa oras na ito, si Harper at ang natitirang mga kasama niya sa silid ay nakahiga sa kama ni Gerald na para bang hindi nila siya papayagang matulog kung hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Walang magawa si Gerald at maipakita lamang niya sa kanila ang kanyang mga daliri. $8,000. Tanong ni Harper na may gulat na ekspresyon sa mukha. Matulog na tayo. Sabado ngayon bukas at kailangan kong pumunta sa library ng madaling araw upang mag-aral. Kailangan kong matulog na maaga upang magising na maaga bukas.
Sagot ni Gerald habang tinatakpan ang saplot ng mukha habang nakahanda na sa pagtulog. Sabihin mo sa akin, ito ba ay 80,000 dolyar o 800,000 dolyar? Labis na balisa si Harper. Gayunpaman, matapos na asarin si Gerald ng ilang sandali, nagpa siya si Harper na sumuko. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanya kung nanalo si Gerald ng 80,000 dolyar o 800,000 dolyar. Ang mahalaga lamang sa kanya ay si Gerald sa wakas ay may kaunting pera. Nakaramdam ng kasiyahan si Harper habang iniisip niya ito. Habang si Gerald ay nagtatago sa ilalim ng kanyang habol, hindi siya makatulog kahit na gusto niyang matulog. Ito ay dahil nag-aalala pa rin siya para kay Xavier. Hindi niya alam kung nakabalik na siya mula sa restaurant. Sa katunayan, si Gerald ay talagang nagsagawa ng pagsisiyasat kay Yuri noon at nalaman niya na ang kanyang pamilya ay hindi eksaktong yaman. Ang tatay ni Yuri ay nagmamay-ari ng isang pabrika at binigyan niya si Yuri ng halos 1,000 dolyar para sa kanyang allowance buwan-buwan. Bukod dito, alam ni Gerald na walang matipid si Yuri. Tiyak na wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang bayarin ngayong gabi. Bukod dito, batay sa kanyang pagkatao, alam ni Gerald na hindi babalik si Yuri at kunin si Xavier mula sa restaurant. Naisip ni Gerald na siguradong tatawagan siya ni Xavier upang humingi ng tulong. Gayunpaman, naghintay si Gerald hanggang hating gabi at hindi siya tinawag ni Xavier. Bakit siya nag-alala tungkol sa kanya sa una? Ang taong mahal niya ay si Yuri at hindi siya. Nararamdamang walang magawa si Gerald sa ngayon. Ang susunod na araw ay isang Sabado. Habang ang mga kasama sa kwarto ni Gerald ay tinatamad pa sa kama, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono maaga sa umaga ngunit hindi ito isang tawag sa telepono mula kay Xavier. Sa halip, ito ay isang tawag sa telepono mula kay Zack. Kabanata 32. Si Gerald ay tumayo mula sa kama bago siya sumugod sa banyo upang sagutin ang tawag. Magandang umaga, G. Crawford. Nagrespeto si Zack kay Gerald. Ang aking Lyle, salamat sa pagtawag mo ngayon. May gusto akong itanong sa iyo, tanong ni Gerald habang nakangiti. Ginoo Crawford, mangyaring ipaalam sa akin kung ano ang nais mong gawin ko. Maaari mo lamang ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin at magagawa ko agad ito. Sinabi ni Gerald kay Zack lahat tungkol sa pera na ginastos niya sa Homeland Kitchen kagabi. Oh, ganoon ba, G. Crawford, sa palagay ko hindi ka pa rin gumastos ng 10,000 dolyar. Kung sa bagay, ang high-end na red wine na in-order mo kagabi na nagkakahalaga sa iyo ng 9,000 dolyar ay talagang ginawa ng pamilyang Crawford sa ibang bansa. Sa makatuwid, ang halaga ng pulang alak ay lamang ng ilang daang dolyar. Hahaha, ngumiti si Zack. To be honest, nakakahiya talaga na gumastos lang ng maliit na pera si Gerald tulad nito. Gayunpaman, nagpapakita na si Gerald ng pag-unlad sa gawaing ipinagkatiwala na sa kanya ni Jessica na gawin. Ginoo Crawford, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Nais mo bang ibalik ko sa iyo ang 20,000 dolyar? Makakapagtrabaho ako kaagad kapag binigyan mo ako ng order na gawin ito. Nakinig si Zack nang sinabi niyang muli, ahem. Kalimutan mo na pagkatapos ng lahat, ang pera ay babalik din sa sarili kong negosyo. Sa una, pinaplano ni Gerald na ibalik ang kanyang pera. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang tono ni Zack, naramdaman niya na nakakahiya talaga kung tatanungin niya siya na ilipat ang pera sa kanya. Bukod dito, makakaramdam din siya ng kaunting kahihiyan kung hihilingin niya kay Zack na gawin iyon. Gayunpaman, ang perang ibinigay ng kanyang kapatid sa kanya ay nagmula sa lahat ng mga industriya at negosyong ito na pag-aari. Nga pala, may dahilan ba para tawagan mo ako ngayon, G? Lyle. Tanong agad ni Gerald. Oo, may isang bagay na nais kong sabihin sa iyo. Matapos malaman na ang iyong mga araw na nahihirapan sa kahirapan ay natapos na, ang mga bossing ng karamihan sa mga pangunahing negosyo sa Mayberry Commercial Street ay nais na magsagawa ng isang espesyal na salo-salo bilang pagdiriwang para sa iyo. Iniisip ko lang kung magkakaroon ka ba ng oras na dumalo sa salo-salo dahil Sabado ito, Zack said in a soft tone. Sa una, balak ni Gerald na lumabas upang magpahinga. Gayunpaman, dahil ang lahat ay espesyal na pinagsama ang isang espesyal na pagtanggap para sa kanya, hindi niya nais na pabayaan sila. Bukod dito, talagang nais ni Gerald na makilala ang maraming tao. Kung hindi man palagi siyang magiging hitsura ng isang kakulangan at tanga. Sa makatuwid, kaagad na sumang-ayon si Gerald na dumalo sa piging. Upang maipahayag ang kadakilaan ng piging, pinili nila para sa piging na gaganapin sa isang pambihirang at 5 bituin na marangyang hotel sa halip na gaganapin ang piging sa isa sa mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Ito ay isang talagang marangyang restaurant. Matapos kausapin si Harper at ang iba pang mga kasama sa silid, bumaba si Gerald habang naghahanda na siyang lumabas ng campus. Habang dumadaan siya sa dormitoryo ng mga batang babae, tumingin siya at nakita niya ang isang tao na papalabas ng dormitoryo ng mga batang babae.
Ito ay walang iba kundi si Xavier. Bakit siya bumalik sa dormitoryo? Orihinal na naisip ni Gerald na magpapalipas ng gabi si Xavier kasama si Yuri pagkatapos niyang iligtas siya mula sa restaurant. Sa katunayan, medyo nalulungkot si Gerald dahil doon pagkakita pa lang ni Xavier kay Gerald, sinabi niya, hahaha. Gerald, pupunta ka na ba para sa iyong part-time na trabaho dahil katapusan ng linggo na? Naubusan ka ba ng pera pagkatapos magastos ng labis kagabi? Hayaan mo may sasabihin ako sa iyo. Hindi ka makakapaghambing kay Brother Yuri. Alam mo bang bumalik sa akin si Brother Yuri nang wala pang 1 oras kagabi? Una naming pinaplano na magpalipas ng gabing magkasama. Gayunman, napagpasyahan naming huwag gawin iyon dahil nasa tagapanahon pa rin ako. Tinitigan ni Xavier si Gerald na may isang matagumpay na tingin sa kanyang mukha. Sa katunayan, sadya niyang sinabi ang lahat ng ito dahil gusto niyang pukawin si Gerald. Siya si Xavier, ang diyosa na hindi niya makukuha sa habang buhay na ito. Sige, sagot ni Gerald na may ngiting mapait. Sa oras na ito, isang puting BMW 3 serye ang umungal sa harap ng campus. Pagkagulong paikat niya sa bintana ng sasakyan, tiningnan ni Yuri si Xavier na may ngiti sa labi bago siya malamig na sumulyap kay Gerald. Hahaha, Gerald, alam ko na sinusubukan mong lokohin ako kagabi. Sa kasamaang palad, hindi ka nagtagumpay sa paggawa nito. Naisip mo ba talaga na wala akong pera upang mabayaran ang pagkain? Tanong ni Yuri habang nakatingin kay Gerald. Pagkatapos nito, naglabas siya ng isang singsing na brilyante mula sa kanyang bulsa bago niya sinabi, Xavier, binili ko ito para sa iyo. Gusto mo ba? Wow! Ito ay isang singsing na brilyante. Dapat itong gastos ng hindi bababa sa $1,500. Alam kong mayaman ka kapatid Yuri, hindi katulad ng ilang tao na simpleng nanalo ng kaunting pera mula sa loterya. Siyempre mayaman ako. Marami akong pera. Xavier, dadalhin kita sa isang magandang lugar ngayon at gagastos kami ng maraming pera. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay kailangang maging mahirap sa hinaharap. Halika, sumakay ka sa kotse. Tuwang-tuwa si Xavier at mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Pagkatapos sumulyap si Yuri kay Gerald bago niya itaboy sa campus. Tuwang-tuwa si Xavier pagkasakay sa kotse at tinanong niya si Yuri, kapatid Yuri, bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo nalikom ang napakaraming pera kagabi? Bukod dito, bakit parang naging mas mayaman ka sa magdamag? Ibinigay ba sa iyo ng iyong ama ang lahat ng perang ito? Napangisi si Yuri habang nagpatuloy sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, pagkatapos nito, tinanggal niya ang isang piraso ng software sa kanyang cellphone nang hindi iniiwan ang anumang mga bakas. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, tandaan lamang na si Gerald ay hindi kailanman maaaring ihambing sa akin. Isa lang siyang basurahan. Wow! Tuwang-tuwa talaga ako. Matapos silang mabiro kay Yuri at Xavier ng madaling araw, wala na sa kalooban na lumabas si Gerald. Bukod dito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano nakuha ni Yuri ang napakaraming pera sa magdamag. Hahaha! Natawa si Gerald sa sarili dahil hindi niya alam kung bakit niya ito binigyang puso. Tumiretso siya sa silid-aklatan bago magbasa ng ilang mga libro at ginugol ang ilan sa kanyang oras sa pag-aaral. Nang halos tanghali na, tumawag si Gerald ng taxi bago siya tumungo sa Brilliant Star Restaurant. Ito ay isang 6 na bituin na restaurant sa Mayberry City. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa alinman sa mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Gayunpaman, ito ay pa rin isang napakamaluho at mamahaling restaurant. Dahil naging abala siya sa pagbabasa at hindi tantsahin ang trapiko sa kalsada, dumating si Gerald makalipas ang ilang minuto kaysa sa oras na napagkasunduan nila. Napakabilis ng paglalakad niya habang nagmamadali siya. Boom! Baliw ka ba? Nang dumaan siya sa turnstile, tinulak ni Gerald ng medyo napakalakas ang turnstile at hindi niya sinasadyang hinampas ang batang nasa likuran niya, mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kanyang dibdib habang nagmumura siya kay Gerald at naakit nito ang atensyon ng maraming tao habang nagtitipon sila upang malaman kung ano ang nangyayari. Kabanata 33. Paumanhin. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Gerald. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga mata bago niya ninakaw ang isang sulyap sa batang babae sa likuran niya. Agad siyang nabigla sa magandang hitsura ng dalaga. Nakasuot siya ng masikip na damit at mayroon siyang napakahabang, agos na buhok na nahulog sa balikat niya. Tumingin siya sa kaparehong edad niya ngunit ang kanyang katawan ay nakabuo na ng perpekto sa oras na ito. Tiyak na isa siya sa pinakamagandang batang babae na nakita ni Gerald. Paumanhin. Sa palagay mo natapos lang ito dahil sa sinabi mong nagsorry ka. Nagpatuloy ang marahas na pagmumura sa kanya ng dalaga habang hinihimas ang sarili ng marahan. Nang hindi direktang sinaktan siya ni Gerald ng turnstile, nasugatan niya ang sarili at nararamdaman niya ang isang maalab na sakit sa kanyang katawan sa ngayon.
Sa katunayan, kitang-kita na siya ang nakabangga kay Gerald, ngunit dahil nakita niya na si Gerald ay nakadamit sa ganoong casual na pamamaraan, nagpa siya siyang isisi na lang sa kanya. Kung hindi ako nagmamadali, tiyak na magtuturo ako sa iyo ng isang aralin ngayon. Patuloy na sigaw ng dalaga kay Gerald. Pagkatapos nito, itinulak niya si Gerald palabas ng paraan habang sumisigaw siya, lumayo ka sa aking paraan, pipi. Matapos ang pagmumura sa kanya, naglakad ang dalaga patungo sa elevator. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang isang napakagandang dalaga ay talagang magiging ganito karahas. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang mapangiti habang iniisip ito. Sa oras na ito, umakyat si Gerald sa elevator nang makarating ito sa ground floor. Anong ginagawa mo dito? Pagpasok pa lang niya sa elevator ay hindi inaasahang sinalubong si Gerald ng isang mapusok na ugali mula sa dalaga na nakabunggo sa kanya kanina pa. Ang ibig niyang sabihin ay paano talaga maiisip ng isang pipi na katulad niya na sumakay sa parehong elevator niya. Ito ay napaka nakakahiya para sa kanya. O, kailangan kong umakyat sa itaas dahil may isang bagay na kailangan kong gawin. Sagot agad ni Gerald. Pagkatapos nito, lumingon ang dalaga upang humarap sa kabilang panig dahil ayaw niyang tumingin kay Gerald. Ding-ding, sa oras na ito, biglang nilamon ni Gerald ang kanyang laway. Ang patas at maputing nyebeng mga hita ng dalaga ay talagang nakakaakit. Tumalikod si Gerald, kunwaring tumabi sa isang tabi na para bang walang nangyari. Pagkatapos nito, palihim niyang sinulyapan muli ang mga hita nito nang hindi niya ito binibigyang pansin. Nakakatuwa talaga. Sino ang nagtanong sa baliw na batang babae na mabangga siya at pagkatapos ay sumigaw sa kanya ng walang dahilan? Sa gayon, makatuwiran lamang para sa kanya na samantalahin siya ng kaunti bilang isang paraan ng pagbabayad, tama ba? Tinagilid ng kaunti ni Gerald ang kanyang ulo dahil gusto niyang muling sulyap sa mga hita ng dalaga. Gayunpaman, napagtanto niya na ang batang babae ay lumingon na upang harapin siya sa oras na ito. Sa ngayon, nakatitig siya kay Gerald na may pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ikaw, talagang isang kalokohan ka. Paano mo ako masisilipan kahit na nasa isang mataas na lokasyon ka? Kasuklam-suklam ka. Galit na sigaw sa kanya ng dalaga. Kalimutan ang tungkol sa kanyang basura dressing. Ang taong ito ay napakasama at nakakadiri. Naramdaman niyang nababaliw na siya. Sinong nagsabing sumilip ako sa iyo? Nangangahulugan ba itong sumisilip ako sa iyo dahil lamang sa ibinaba ko ang aking ulo at tumingin sa lupa? Gumanti si Gerald kahit na may konsensya siya. Sampal. Tinaas ng dalaga ang kamay bago binigyan ng mahigpit na sampal kay Gerald ang mukha nito. Ang songgit mo. Huwag na. Hintayin mo akong makitungo sa iyo. Pagkatapos nito, pinindot ng dalaga ang elevator bago siya lumabas ng elevator na may galit na ekspresyon sa mukha. Damn it. Sayang talaga na maganda siya dahil ang sama ng ugali niya. Ugh. Gayunman, hindi naramdaman ni Gerald na siya ay minaltrato ng sampailan siya nito sa mukha. Sa katunayan, hindi siya nawala sa lahat dahil ina-check out na niya ang mga hita nito. Tila kinakailangan na maghanap siya ng kasintahan ngayon na nagpa siyang sumuko kay Xavier. Habang iniisip niya ito, sumakay si Gerald ng elevator sa VIP room sa ikapitong palapag na sinabi na sa kanya ni Zack kanina. Ito ay isang malaki at marangyang pribadong silid na angkop para sa pag-host ng lahat ng uri ng mga partido at malalaking pagtitipon. Kabanata 34. Nang si Gerald ay pumasok sa silid, napagtanto niya na maraming tao sa loob. Ang kapaligiran ay medyo buhay na buhay. Mayroong halos 100 mga kababaihan at kalalakihan ng lahat ng edad sa silid, at ang waiter at waitresses ay nagkulong at pabalik habang ang mga inumin ay lahat ng paglilingkod sa sarili. Kung hindi hulaan ng mali si Gerald, ang mga taong ito ay dapat na mga boss at may-ari ng mga tindahan at establishmento sa Mayberry Commercial Street. Sumulyap si Gerald sa paligid ngunit hindi niya mahanap si Zack. Kinuha niya ang kanyang cellphone habang sinusubukan niyang tawagan si Zack upang mapagtanto na ang kanyang cellphone ay namatay na noon pa. Ugh! Ginamit ni Gerald ang kanyang cellphone kagabi at nakalimutan niyang singilin ito. Kalimutan mo na. Napagpasyahan ni Gerald na hintayin na lang na lumapit si Zack at batiin siya pagdating sa silid mamaya. Makalipas ang ilang sandali sa paglalakad sa malaking silid, ngumiti lamang si Gerald na walang magawa sa sarili bago niya matagpuan ang isang tahimik na sulok upang umupo na mag-isa. Pagkatapos nito, nagpasya siyang magkaroon muna ng prutas at inumin, sobrang busy ng waiter at waitresses at hindi nila napansin kahit si Gerald. Habang umiinom si Gerald at kumakain ng mga inuming hinahain, napansin siya ng isang pangkat na mayamang pangalawang henerasyon ng mga binibining mula sa Mayberry Commercial Street. Tingnan mo ang lalaking iyon. Medyo matagal na simula nang kumain siya at uminom habang nakaupo sa sulok na iyon. Mayroon bang nakakilala sa kanya? Taga Mayberry Commercial Street ba talaga siya? Hindi ko talaga siya nakita dati. Kumunot ang noo ng mga batang babae habang umiling.
Sa palagay ko ay hindi siya isang tao mula sa Mayberry Commercial Street. Paano ito magiging posible? Tingnan mo lang kung paano siya nagbihis. Sa palagay ko siya ay isang tao lamang na sumingit upang masiyahan sa pagkain at inumin dito ng libre. Sa palagay mo ay pumasok siya rito upang magnakaw ng pagkain. Hindi pwede. Posibleng may isang taong walang kahihiyan. Bakit hindi? Sa palagay ko siya talaga ay walang kahihiyan. Tingnan mo siya. Napakadamit niya ng damit at dapat may isang dahilan kung bakit mas pinili niyang umupo sa tahimik na sulok na mag-isa. May katuturan iyon. Ang mga anak na lalaki at babae na maraming may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street ay nagsimulang talakayin at pag-usapan ng tungkol kay Gerald. Ang boss ng Mayberry Commercial Street, Gerald Crawford, ay pupunta dito ngayon. Ayokong sirain ng isang taong kagaya ng lalaking nakasuot ng damit na iyon ang kapaligiran. Ano ang iisipin ni G. Crawford tungkol sa kakayahan ng aming mga magulang na gumawa ng mga bagay? Paano papayagan ang isang tulad niya na pumasok sa venue na ito? Isang batang lalaki at charismatic na lalaki na nakasuot ng puti ang nginis na tiningnan si Gerald. Oh, tingnan mo, andito na si Elena. Sa oras na ito, bulalas ng isa sa mga batang babae habang nakaturo sa pasukan. Elena, halika dito. Kumaway ang dalaga kay Elena Larsen. Pagpasok pa lang ni Elena sa silid ay agad na lumiwanag ang mga mata ng mga batang lalaki. Nakasuot ng maikling damit si Elena at ang kanyang mahabang buhok ay nakatikip sa kanyang balikat. Perpekto ang kanyang magandang mukha at talagang parang diyosa siya kumpara sa lahating ibang mga batang babae na naruroon sa silid. Nang maglakad si Elena patungo sa kanyang mga kaibigan, ang ilan sa mga matatandang panauhin ay hindi mapigil ang masulyapan ang kanyang mahaba, patas na mga binti na may baluktot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang mga batang lalaki ay nakatingin din kay Elena. Elena, bakit ngayon ka lang nandito? Hindi ba tayo nagkasundo na magsama dito? Elena, bakit parang hindi ka masaya? May nangyari ba? Biglang nagtanong ang binata na nakasuot ng puti na may mukha na may pag-aalala. Huwag nang banggitin. Nung nasa baba na ako, napatakbo ako sa isang masamang scumbag. Una, hinawakan niya ako sa hindi naaangkop na lugar. Pagkatapos nito, nakatingin siya sa akin habang sabay kaming sumakay sa elevator. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong huminto sa banyo upang ayusin ang aking damit. Reklamo ni Elena habang nagbuga ng hininga na namumutla ang mukha. Siya ay medyo matatas at magaling magsalita. Ang unang dahilan kung bakit siya nagmamadali lumabas ng elevator kanina ay dahil ayaw niyang manatili sa iisang elevator kasama ang baluktot na scumbag na iyon. Pangalawa, naramdaman niya na parang lumipat ang kanyang damit na panloob nang tumambok siya sa turnstile kanina. Sa makatuwid, nagtungo siya sa banyo upang ayusin ang kanyang damit na panloob at ang kanyang damit. Inis na inis siya. Damn it! Paano mangyayari ang isang bagay tulad nito? Ang batang lalaki ay nakasuot ng puti at ang iba pang mga kapatid ay galit na galit sa oras na ito. Paano maaaring hawakan ng sinumang hindi naaangkop? Siya ang kanilang diyosa at ang mga batang lalaki dito ay hindi man lang naglakas loob na hawakan ang kanyang kamay. O sige, Elena, hintayin mo muna kaming makawala sa palihim na maliit na magnanakaw na ito. Pagkatapos nito, pupunta kami sa silid ng kontrol sa pagsubaybay at hahanapin ang lalaking iyong pinag-uusapan. Ang binata na nakasuot ng puti ay sumulyap kay Gerald na nasisiyahan sa kanyang mga prutas at gulay na salad sa oras na ito. Oo, dapat nating alisin muna ang magnanakaw na iyon. Echoed ang lahat ng mga batang babae sa oras na ito. Kabanata 35. Isang magnanakaw ng pagkain. Nagulat si Elena at tumingin siya sa direksyon na tinuro ng binata na nakasuot ng puti. Pagkakita na lang niya sa lalaking tinuro niya ay agad na nanlaki ang mga mata ni Elena. Siya ito. Sino yan? Elena, kilala mo ba ang magnanakaw ng pagkain na iyon? Siya ang kapaspalad na scumbag na pinag-uusapan ko. Galit na sabi ni Elena habang naglalakad palapit kay Gerald. Ang mayaman at batang mayayamang batang babae at lalaki ay sumunod sa likuran ni Elena sa oras na ito. Sa oras na ito, nasisiyahan si Gerald sa lahat ng kanyang pagkain at iniisip niya kung paano niya babatiin ang mga boss at may-ari ng mga negosyo sa Mayberry Commercial Street sa paglaon. Kung sa bagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo si Gerald sa isang kaganapang tulad nito. Sa sandaling ito, biglang naging madilim sa harap niya. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo at nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na nakatayo sa harapan niya. Napagtanto ni Gerald noon na ang pinuno ng pangkat ng mga tao ay walang iba kundi ang maganda ngunit marahas at mapuusok na batang babae na nakasalubong niya sa lobby kanina. Ikaw talaga. Bakit ka nandito? Bulalas ni Gerald na may gulat na ekspresyon sa mukha. Ikaw hindi ka lang makulit ngunit talagang naglakas loob kang lumusot dito at magnakaw ng aming pagkain.
Sa palagay ko ay talagang pagod ka na sa buhay. Galit na sigaw ni Elena bago niya ituloy, mga kapatid, ito ang lalaking sumisilip sa akin sa elevator ngayon lang. Turuan natin siya ng leksyon. Pagkatapos nito, sinimulang atake ng grupo ng 5 o 6 na batang babae si Gerald sa ilalim ng utos ni Elena. Sinuntok nila si Gerald at sinimulan nila siya ng gasgas, sinakal, pinisil, at pinunit ang kanyang damit. Ang mayayamang batang lalaki ay mas kalmado at simpleng nanood sila habang nakatayo sa gilid. Pagkatapos ng lahat, maraming mga nakatatanda doon ngayon. Kung nanlaban si Gerald, hindi pa huli ang pag-aaway niya noon. Anong ginagawa mo? Huwag isiping hindi ako mag-aalangge na lumaban. Nagulo na lahat ng buhok ni Gerald. Ang kanyang mga damit ay buong punit at siya ay may mga lilang bruises sa buong mukha niya dahil ang mga batang babae ay kinurot at binubugbog siya. Nagsisimula na siyang magwala. Sa oras na ito, muling hinampas siya ni Elena sa kanyang mukha. Sino ang nagtanong sa iyo na silipin ako? Papatayin kita dahil sa pagsilip sa akin. Baliw na babae. Sila ay isang pangkat na mga baliw na kababaihan. Pinrotektahan ni Gerald ang kanyang ulo habang ang grupo ng mga batang babae ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya ng agresibo habang itinutulak siya sa lupa. Tumigil ka. Sa oras na ito, isang lalaki na nasa edad na ang tumayo bago niya pigilan ang mga batang babae. Sa katunayan, maraming tao na ang nakapaligid sa kanila dahil sa malaking gulo. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nakasuot ng salamin sa mata at siya ay banayad na banayad, ngunit mayroon siyang isang uri ng kahanga-hangang aura sa paligid niya. Pagkausap pa lang niya, hindi na agad pinalo ni Elena at ng iba pang mga batang babae si Gerald. Tay, huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang akong pumatay sa kawawang scumbag na ito. Alam mo bang sinisilipan niya talaga ako noong nasa elevator kami kanina? Mayroon pa siyang lakas ng loob na makalusot dito upang magnakaw ng ating pagkain ngayon. Sambit ni Elena habang galit na tinatapakan ang mga paa. Si Warren Larson ay nalulugi sa mga salita habang nakatingin sa kanyang anak na babae. Alam ni Warren na ang kanyang anak na babae ay may masamang ugali at isang matindi ang pakiramdam ng hustisya. Gayunpaman, hindi niya nais na gawing hindi komportable ang sitwasyon para sa natitirang mga panauhing nandito ngayon. Malabo niyang naalala ang insidente noong nakaraang taon nang masaksihan ni Elena ang isa sa mga kaklase niyang babae na binubuli ng isa pang mayamang binata. Sa pagtatangkang makuha ang hustisya para sa kanyang kaklase na babae, inatake ni Elena ang mayamang binata at inalis ang pagkalalaki niya. Sa makatuwid nang makita ni Warren na ang kanyang anak na babae ay binubugbog muli ang sinuman, nagmadali siya kaagad upang mapigilan siya bago may nangyari. Anong nangyayari dito? Binata, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Bahagyang nakasimangot si Warren nang makita si Gerald na may kukulong buhok at ginulo ang hitsura. Hindi niya nakilala si Gerald bilang isang tao mula sa Mayberry Commercial Street at alam ni Warren ang lahat mula sa Mayberry Commercial Street, anuman ang kanilang edad. Ako ay isisiwalat na sana ni Gerald ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito. Gayunpaman, tinaas na ni Elena ang kanyang paa upang sipain ang pandian ni Gerald. Pinigilan siya ni Gerald bago niya ito magawa. Damn it! Kung hindi siya nag-react ng sapat, nawala na ang pagkalalaki niya. Nababaliw ang babaeng ito. Ituturo niya sa kanya ang isang aralin sa hinaharap. Palihim na sumumpa sa kanyang puso si Gerald habang sinusubukan pa rin siyang atake ni Elena. Gayunpaman, isang pangkat na mga kalalakihan ang pumasok sa silid sa ilalim ng pamumuno ni Zack sa sandaling iyon. Ginoo, Lyle. Ginoo, Lyle. Panipi. Kabanata 36. Ang bawat tao sa silid ay binati si Zack sa isang magalang na paraan, kasama na ang pangkat ng mga kabataang lalaki, na tumayo din habang binabati siya. Sumuko din si Elena sa pag-atake kay Gerald sa oras na ito. Anong nangyayari? Ano ang balak ng lahat ngayon? Si Zack ay may isang napakalakas at kamanghamanghang aura sa paligid niya at sa oras na ito, sinulyapan niya si Elena at ang natitirang mga tao na masikip sa kanto. Mabuti na lang at wala pa si G. Crawford. Kung hindi man, ano ang iisipin niya sa inyong lahat? Sigaw ni Zack sa grupo ng mga binata bago niya sinulyapan ang binata na nakasuot ng puti. Ang batang lalaki na nakasuot ng puti ay ramdam na mali ang mali sa oras na ito dahil wala naman siyang ginawa. Gayunpaman, bahagi rin siya ng pangkat. Mabilis na binago ni Warren ang paksa sa oras na ito. Ginoo, Lyle, hindi mo ba sinabi na malapit na dumating si G? Crawford. Si Zack ay sumagot sa isang malamig na pamamaraan, sa gayon tila hindi ako makikipag-ugnay kay G. Crawford ngayon. Sa palagay ko pinatay na niya ang kanyang cellphone. Magpapas siya ba si G? Crawford na hindi na sumama sa lahat. Sa oras na ito, ang karamihan ng mga tao ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataong makilala at maipakita ang kanilang sarili kay Gerald Crawford.
Oo naman, hindi ito kasing simple ng akala nila. Si Gerald ay simpleng hindi isang tao na magpapakita dahil lamang sa inimbitahan nila siya sa piging. Sa oras na ito tila nababasa ni Zack ang kanilang isipan at alam niya mismo kung ano ang iniisip nila. Pagkatapos nito sinabi niya, huwag mag-alala si G. Crawford ay hindi ang taong sa palagay mo siya. Siya ay isang napaka-mapagmahal sa kapayapaan at kaibig-ibig na tao at kung sinabi niya sa akin na siya ay narito, tiyak na nandito siya ngayon. Matapos niyang magsalita, lumingon si Zack upang maghanap ng isang binata bago niya sinabi, Flynn, maghanap ka ng paraan upang makipag-ugnay kay G. Crawford sa lalong madaling panahon. Kailangan nating hanapin siya ng pinakamabilis hanggat makakaya natin. Mabilis na sumulong si Flynn bago siya tumango ng galang kay Zack. Tiyo Zack, mag-host kami ng isang piging para kay G. Crawford ngayon ngunit parang may sino mang sumubok na mag-crash ng aming piging. Paano natin siya haharapin? Si Elena ay tumingin kay Zack sa isang coquettish na paraan sa oras na ito. Oh, ganoon ba? Ano ang gusto ng pamangkin kong gawin sa lalaking iyon? Ngumiti si Zack bago siya tumingin kay Elena. Si Elena ay talagang napakaganda, buhay, at kaaya-aya. Sa katunayan palaging naidoted siya ni Zack dahil talagang hinahangaan niya ang malakas na pakiramdam ng hustisya. Iminumungkahi kung ibigay namin siya kay Brother Flynn at dalhin siya sa martial arts studio ni Brother Flynn upang bugbugin siya at turuan siya ng leksyon. Hindi mapigilan ni Flynn na mapangiti nang marinig ang sinabi ni Elena. Sinulyapan ni Zack ang figure ng binata na nakahiga sa lupa sapagkat siya ay binugbog ng hindi makilala ng grupo ng mga batang babae. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng isang malambing na ngiti bago niya sinabi, sige na. Flynn, gawin mo lang ang iminungkahi ni Elena noon, ngunit una, kailangan mong pumunta at hanapin si G. Crawford, Mr. Lyle, hindi mo ako hahanapin. Nandito ako. Nakialam lang si Gerald sa oras na ito. Boom! Pagkarinig ni Zack ng boses ni Gerald ay nagsimula ng manginig ang katawan niya ng hindi mapigilan. Pagkatapos tiningnan niya ang binata na nakahiga sa lupa na may kukulong buhok at gulo ang hitsura. Nanlaki ang mga mata ni Zack sa gulat habang nakatingin kay Gerald. Sa oras na ito, ang karamihan ng tao ay maaaring makipagpalitan lang ng tingin sa isa't isa, hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang pangit mong tao. Naglakas loob ka pa ring makipag-usap ngayon. Sino ang sinabi mo na ikaw? Tanong ni Elena sa isang mapanirang tono habang nakatingin kay Gerald. Hahaha, ang galing mo talaga umarte. Nagpapanggap ka pa ring G. Crawford ngayon di ba? Ang pangkat ng mga batang babae ay inis din sa oras na ito, matapos magbalik ang pakiramdam ni Zack, napabingi siya sa sinabi ng mga batang babae dahil talagang nalilito siya sa oras na ito. Dapat sana ay bigyan nila si Gerald ng isang maligayang salo-salo ngayon ngunit siya ay binugbog. Tumakad si Zack kay Gerald bago siya sumigaw ng may respeto, Mr. Crawford. Humihingi ako ng paumanhin para sa nangyari. Si Zack ay yumuko sa harap ni Gerald sa isang 90 degree na anggulo. Ano? Ang karamihan ng mga tao ay nagulat sa oras na ito. Si Elena at ang iba pang mga kabataang babae ay labis ding nalilito. Ang taong ito ba talagang ang boss at may-ari ng Mayberry Commercial Street? Siya ba talaga ang sumusuporta kay Zack sa lahat? Ang lalaking ito dito ay si Gerald Crawford. Namutla na si Warren at mabilis niyang sinabi, Mr. Crawford, masaya talaga ako na makilala kita ngayon. Pagkatapos nito, yumuko siya sa harapan ni Gerald sa isang mapagpakumbabang pamamaraan. Naramdaman niyang tapos na ang kanyang buhay. Pinalo lang ng anak niya si Gerald ng sobra. Masaya akong makilala, G. Crawford. Ang natitirang mga tao ay nakayuko din habang binati nila si Gerald. Gayunpaman si Elena at ang kanyang mga kaibigan ay nakatayo pa rin ng tuwid at hindi muna sila yumuko sa harapan ni Gerald. Sa oras na ito tiningnan ni Gerald si Elena na may mapaglarong mukha habang sinasabi, kaya, binibini, paano natin haharapin ang bagay na ito ngayon? Kabanata 37. Ako, hindi ko alam. Nakaramdam ng sobrang hiya at galit si Elena sa oras na ito. Naramdaman na parang natuktok na niya ang isang bote ng alak. Hindi niya akalain na ang mahirap at nakakasuklam na lalaking ito ay talagang magiging sikat na Gerald Crawford. Tunay na bahagi siya ng mayamang pangalawang henerasyon sa bawat kahulugan. Ginoo, Crawford, humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng ginawa ng aking anak na babae kanina. Maaari mong parusahan ang aking anak subalit nais mo. Nakayuko si Warren at hindi niya talaga nilakasang itaas ang kanyang katawan. Sa totoo lang, nang makita niya sina Elena at Warren na kumikilos sa ganitong paraan, humupa na ang galit ni Gerald. Sa totoo lang, alam ni Gerald na may kasalanan din siya dahil sa totoo lang medyo umasta siya kanina. Gayunpaman, lahat ay dahil ipinamalas ni Elena ang kanyang mahaba at magandang patas na mga binti.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napalibutan siya ng napakaraming kababaihan sa kanyang buhay. Batay sa pagkatao ni Gerald, hindi niya ito isasaalang-alang bilang isang malaking bagay at papayagan niya lamang ang bagay na ito na ganoon lang. Tiisin lang niya ang kahihiyang ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, nababasa ni Zack ang kanyang isipan at sinabi niya sa mahinang boses, Mr. Crawford, kailangan mong parusahan ang mga ito dahil tinatapakan nila ang buong tradisyon ng iyong pamilya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi mo sila parusahan pagkatapos na sila ay masaktan ng publiko, ang pinsala ay tiyak na hindi malunasan kapag nalaman ng iyong kapatid ang tungkol sa bagay na ito sa hinaharap. Ang mga kahihinatnan ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa oras na ito, tumingin si Gerald kay Warren na nakayuko pa rin sa harap niya. Alam ni Gerald na paparusahan niya si Elena at ang mga kaibigan nito. Kung hindi man lahat ng malalaking boss sa Mayberry Commercial Street ay hindi matatakot sa kanya. Kung gayon, kailangan niyang parusahan ang mga ito. Tumingin si Gerald kay Elena at sa lahat ng iba pang magagandang batang babae na may malamig na ekspresyon sa mukha bago niya sinabi, Kapatid Zack, mangyaring magayos ng isang malaking silid para sa akin at dalhin ang lahat ng mga batang babae sa silid para sa akin. Agad na nagtatrabaho si Zack nang hindi sinabi ang ano pa at kinagat ni Elena ang labi niya ng marahan. Para bang alam na niya ang kanyang sariling kapalaran at napuno siya ng hiya at galit sa oras na ito. Gayunpaman, huminga ng malalim si Warren at ang iba pang mga ama matapos makinig sa kanyang mga tagubilin. Naunawaan agad ng lahat ang balak ni Gerald, ngunit ang ganitong uri ng parusa. Ito ay kahit na isang parusa. Ito ay simpleng gantimpala. Kapag ang kanyang anak na babae ay tapos na sa kanyang serbisyo at kung siya ay pinabura ni Gerald, magkakaroon din ng kalamangan ang pamilya Larsen. Naisip ni Warren na maaari niyang samantalahin at magamit ang oportunidad na ito upang palitan ang posisyon ni Zack upang makontrol niya ang Mayberry Commercial Street sa halip. Malinaw na, ang mga ama ng iba pang mga batang babae ay mayroon ding parehong bagay sa pag-iisip. Patuloy silang komendat sa kanilang anak na babae na parang sinusubukan nilang kumbensihin silang gumanap at maglingkod ng maayos kay Gerald. Sa oras na ito, inihanda na ni Zack ang silid na hiniling ni Gerald. Pagkatapos nito, dinala ni Gerald si Elena at ang apat pang mga batang babae sa silid, likas na naghintay si Zack sa labas ng pintuan. Ginoo, Crawford, ano ang gusto mo? Isang batang at magandang dalagita ang biglang nagtanong na may nakakahiyang mukha. Hahaha, ano sa palagay mo ang gusto ko? Pinagtripan ako ng 5 ng ganito at tinatanong mo talaga ako kung ano ang gusto ko. Dahil nagalit pa rin siya, dapat niya nalang bitawan ang kanyang galit ngayon. Dapat niyang palabasin ang lahat. Gusto kong mahiga na kayong 5 sa kama. Ano? Medyo kinuyam ng mga kamao ni Elena sa oras na ito. Hindi niya talaga inasahan na magiging masamang tao si Gerald. Kung hindi dahil sa kanyang takot na ang kanyang pamilya ay gumuho at magbayad ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, hindi siya kailanman gumawa ng anumang bagay na nais ni Gerald na gawin niya. Hindi alam ni Elena kung ano ang iisipin ngayon. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang kinamumuhian ang mga masasamang tao at lahat ng mga masasamang bagay na ito, ngunit talagang napipilitan siyang gawin ang mga masasamang bagay na ito sa maraming iba pang mga batang babae ngayon. Gayunman, napangisi pa rin si Elena nang sundin ang mga tagubili ni Gerald at humiga sa kama kasama ang 4 na batang babae. Sampal. Sinampal ni Gerald ang isa sa mga dalaga. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang pagsampal sa kanila, sunod-sunod. Nakaramdam ng labis na kahihiyan ang mga batang babae at nasasaktan din sila ngunit wala silang ibang pagpipilian kundi ang tiisin ito. Sa oras na ito, si Elena ay nasa gilid ng pag-iyak pagkatapos ng sampilan ni Gerald. Gusto mo akong hampasin? Tingnan natin kung naglakas loob ka pa rin na patulan ako sa hinaharap. Binigyan ni Gerald ang bawat isa sa kanila ng isa pang mahigpit na sampal sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nito, sa wakas ay nag-alig siya ng isang malaking buntong hininga nang maramdaman niya ng mas mahusay sa ngayon. Kabanata 38. Kung talagang may nais siyang gawin, pipiliin niya sana si Elena, ngunit wala si Gerald ng ganoong uri ng labis na pagkatao at karakter. Gayunpaman, kinailangan silang parusahan ni Gerald. Kaya, naisipan niyang bigyan ang mga ito ng ganitong uri ng masamang parusa upang lagi nilang maaalala ang araw na ito. Sob. Pagkatapos ng kalahating oras, ang mga batang babae ay naglakad palabas ng silid. Lahat sila ay may masakit at malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang lahat ng mga pangalawang henerasyon na mayamang batang Panginoon ay natigilan, damit. Si G. Crawford ay sobrang kamangha-mangha. Maaari niya talagang parusahan ang lahat ng 5 magagandang batang babae sa loob ng kalahating oras at ang mga batang babae ay halos hindi makalakad sa isang tuwid na linya ngayon. Ang batang-batang lalaki na nakasuot ng puti ay lihim ding hinahangaan si Gerald.
Dahil interesado pa rin si Gerald kay Elena at sa iba pang mga batang babae, gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magkaroon ng anumang iba pang mga ideya. Nakatutuwa ang pagkain ngayon. Nang malaman ng lahat ng mayayamang negosyante, kabilang si Warren, na ang kanilang anak na babae ay hindi nakipagtalik kay Gerald, lahat sila ay labis na nabigo. Ginoo, Crawford, bakit hindi kita ibabalik sa bahay? Perpekto natapos ang handaan sa pagdalo at mabilis na sinundan ni Zack at ng kanyang entourage si Gerald habang inaalok siyang pauwiin, tumango na sana si Gerald nang sa oras na ito, biglang sumiksik ng isang nasa hustong gulang na lalaki na malaki ang tiyan bago niya sinabi, Mr. Crawford, bakit hindi mo payagan ang aking anak na pauwiin ka na lang? Ito ang aking anak na si Aiden Baker. Nag-aaral siya sa Sunnydale University na hindi masyadong malayo sa Mayberry University. Ang taong nasa katanghaliang gulang ay tila walang pakialam sa uri ng kotse na dapat nakaupo ang isang tulad ni Gerald. Sa katunayan, wala talaga siyang pakialam sa pagkakaroon ni Gerald. Ang nais lang niya ay sumakay si Gerald sa kotse ng kanyang anak at ang hangarin niyang gawin ito ay para lang maalala ni Gerald ang pangalan ng kanyang anak. Sapat na iyon sa kanya. Siyempre, si Aiden ay walang iba kundi ang dating pangalawang henerasyon na mayamang anak na nakasuot ng puti. Sa oras na ito, medyo nahihiya si Aiden habang nakatayo sa harap ni Gerald na nakatalikod ang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Crawford ay isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Paano siya posibleng hindi kinakabahan sa harap ni Gerald? Gayunpaman, hindi gaanong nagsabi si Gerald at simpleng tumango lamang ito at sinabi, sige na. Humihingi ako ng pasensya na guluhin kita kapatid. Ano? Wala naman itong gulo. Wala namang gulo. Ang ama ni Aiden ay nagulat na si Gerald ay talagang napakadali. Si Aiden ay labis ding nasasabik sa oras na ito. Nagmamadali siyang umalis bago magmaneho ng sasakyan papunta sa main entrance. Si Aiden ay nagmamaneho ng isang Ferrari na nagkakahalaga ng halos $750,000. Hoy, Fatty Baker, paano mo maaaring hilingin kay G. Crawford na sumakay sa ganitong uri ng kotse? Sinubukan ng iba pang mga tao na pigilan siya kaagad nang makita nila ang sasakyan ni Aiden. Ginoo, Crawford, bakit hindi mo ako sasakay sa halip? Mayroon akong Rolls Royce. Oo, G. Crawford, hindi ka marahil makasakay sa kotseng ito. Paano ito nababagay sa iyong katayuan? Ang iba pang mga bosses at negosyante ay nakikipagkompetensya para sa pansin ni Gerald sa oras na ito. Hindi, maayos ang kotseng ito. Babalik ako sa campus ko ngayon. Sama-sama ulit tayo sa hinaharap. Sa katunayan, si Gerald ay sobrang kahanga-hanga at halos hindi niya mailipat ang kanyang mga mata sa oras na makita niya ang Ferrari. Noon pa niya pinangarap na bumili ng kotse ngunit hindi man lang siya naglakas loob na mangarap na magkaroon ng isang Ferrari. Sa makatuwid, kahit na mayroon siyang malawak na koleksyon ng mga poster ng Ferrari, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong umupo sa isang Ferrari dati. Hindi maalis ni Gerald ang tingin mula sa Ferrari. Pagkasakay pa lang niya sa sasakyan, mabilis na nagpaalam si Aiden sa lahat bago siya sumugod kaagad. Hindi mapigilan ni Elena na mamula nang tumingin siya sa likuran ni Gerald habang papalabas na siya ng venue. Nakaramdam siya ng labis na pagkalito sa oras na ito. Ang iba pang mga bosses at negosyante ay nakatingin kay Gerald at lahat sila ay napuno ng paghanga kay Gerald. Ginoo, si Crawford ay hindi inaasahang tulad ng isang mapagbigay at mapagpakumbabang tao. Siya ay napakababang susi at bumaba sa mundo. Ang kanyang hinaharap ay talagang walang hanggan. Walang hangganan. Kahit na si Aiden ay nasa sabik din, siya ay napakaloki sa harap ni Gerald, hindi siya pinayagan ni Gerald na diretso siya sa campus. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging napakataas na profile para sa isang mamahaling Ferrari upang humimok sa kanilang campus. Hindi ito nakahanay sa mababang key at introverted character ni Gerald. Sa makatuwid, hiniling niya kay Aiden na ihulog siya sa harap ng gate ng universidad. Sa parehong oras talagang nasiyahan si Gerald sa kanyang pagsakay sa Ferrari. Dahil nais ng kanyang kapatid na babae na gugulin niya ang $3 milyong sa kanyang Universal Global Supreme Shoppers Card, marahil ay dapat niya lang gamitin ang pera upang bumili ng kotse noon. Habang iniisip niya ito, nagsimulang maglakad si Gerald patungo sa universidad. Gayunpaman, hindi niya napansin ang pares ng mga mata na nakatuon sa kanya sa ngayon. Gerald, ikaw, huminto ka dyan. Kabanata 39. Naririnig ni Gerald ang isang batang babae na tumatawag sa kanya. Nang siya ay lumingon, napagtanto niya na wala itong iba kundi si Whitney, ang pangulo ng unyon ng mga mag-aaral. Malinaw na nasaksihan na ni Whitney ang eksena kung saan nakalabas si Gerald mula sa Ferrari. Sa oras na ito, nakatitig siya kay Gerald na hindi makapaniwala na may sobrang gulat na ekspresyon sa mukha. Paano kita matutulungan?
Hindi inaasahan ni Gerald na makikita pa rin siya ng isang kakilala kahit na hiniling na niya kay Aiden na ibaba siya sa sobrang layo mula sa campus. Alam ni Gerald na ang dahilan kung bakit tumawag sa kanya si Whitney ay dahil gusto niyang malaman kung bakit siya nakalabas mula sa Ferrari. Gayunpaman, nagpanggap si Gerald na medyo nalito, seryoso. Tuldok, ikaw, bakit ka lang nakakaba sa isang Ferrari? Diretsong tinanong siya ni Whitney. Sa huling mga pakikipagtagpo nila ni Gerald, talagang nakaranas siya ng maraming nakagugulat na paghahayag. Una sa lahat, nalaman niya na si Gerald ay nanalo ng loterya at talagang makakabili siya ng lahat ng pagkain sa Homeland Kitchen kagabi. Bukod dito, hindi siya nag-atubiling mag-splurge man lang. Sa makatuwid, nagpa siya si Whitney na tanungin ang mga kamag-aral ni Gerald tungkol sa bagay na ito dahil nais niyang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang sagot na nakuha niya sa kanila ay nanalo si Gerald sa loto at nanalo siya ng $30,000. Gayunpaman, sa oras na ito, marami sa mga mag-aaral ang nag-aakala na si Gerald ay nanalo ng higit sa $30,000 mula sa loterya. Ginawa nitong pakiramdam ni Whitney na napaka-hindi komportable. Paano si Gerald na walang anuman kundi isang tagapayat na magkaroon ng isang magandang kapalaran? Nabulag ba ang Diyos? Normal lang sa kanya ang ganito ang pakiramdam. Kung sa bagay, walang magiging komportable o masaya kung ang isang tao na binubuli nila sa buong buhay ay biglang namuhay ng mas mahusay kaysa sa kanila. Si Whitney ay nangangahulugang hanapin si Gerald at makuha ang ilalim ng bagay na ito. Ilan ang nanalo mula sa loto? Hindi inaasahan, nasagasaan siya nito habang papalabas na siya ng universidad at nakita niya siyang lumalabas sa mamahaling Ferrari. Oh, sasakyan iyon ng kaibigan ko. Inaalis lang niya ako sa school, gaanong tugon ni Gerald. Hahaha, sasakyan ng kaibigan mo. Sino ang kaibigan mo? Gusto mo ba, Gerald, magkaroon ng mga kaibigan na napakayaman? Hindi ako maniniwala sa iyo kahit papatayin mo ako. Si Whitney ay hindi talaga kumbinsido. Aba, hindi mahalaga sa akin kung maniniwala ka sa akin o hindi. Bukod dyan, kung mayroon man akong mayaman o mayamang kaibigan ay wala namang kinalaman sa iyo, hindi ba? Sagot ni Gerald habang nagsisimula na siyang maiinis. Ang babaeng ito ay masyadong hindi makatuwiran. Nagsisimula na ring tuklasin ni Gerald na pagkatapos niyang makakuha ng kayamanan, sumasailalim din siya ng isang banayad na pagbabago sa personalidad. Bago ito, hindi na siya nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Whitney sa ganitong pamamaraan. Talagang hindi nasiyahan si Whitney sa tono ni Gerald sa oras na ito. Ikaw, wow, Gerald, hindi mo ba alam kung paano pahalagahan ang pag-aalala ng iba sa iyo? Nag-aalala lang ako na niloko ka ng ilang samahang MLM. Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang ilang mga organisasyon ng MLM upang linlanggan ang mga tao? Una, sinubukan nilang iguhit ang pansin ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga paraan upang masiyahan ka. Pagkatapos nito, ginagawa ka nilang walang kabuluhan at materialistiko. Kapag nasanay ka na sa pamumuhay tulad ng isang mayamang tao, kakailanganin mong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanila upang mapanatili ang lifestyle na nakasanayan mo na. Kung hindi, ikaw ay magiging isang taong walang silbi lamang. Bukod dito, bilang Pangulo ng Unyon ng mga mag-aaral, hindi ba sa palagay mo may karapatang akong makialam sa iyong pribadong gawain? Kung sumali ka talaga sa isang samahan ng MLM, mapapahamak mo lamang ang kagawaran ng Unyon ng mag-aaral. Sinusubukan ko lamang na payuhan ka dahil naging mahirap ka sa buong buhay mo at wala kang alam tungkol sa anumang nangyayari sa mundong ito. Si Whitney ay nagpatuloy sa pagsasalita sa isang mapanunuyan na pamamaraan. Mapait na ngumiti si Gerald bago umiling at sinabi, nasabi ko na sa iyo ang totoo. Wala na akong masabi pa. Ang kotse talaga ang pagmamayari ng kaibigan ko. Mabuti. Kalimutan na natin ang sasakyan noon. Hayaan mong tanungin kita tungkol sa loterya na napanalunan mo kahapon. Narinig kong sinabi ng mga tao na gumastos ka ng higit sa $22,000 para sa hapunan kagabi. Totoo ba? Akala ko nanalo ka ng $30,000 sa loto. Gumastos ba talaga kayo ng $22,000 ng ganoon? Tanong ni Whitney habang nakatingin kay Gerald. Kabanata 4 na po. $30,000. Sino ang nagsabing nanalo ako ng $30,000? Iyon ang lahat ng kanilang sariling mga hula at palagay. Tanging $30,000 ang aking binawi mula sa bangko ngunit sino ang nagsabing nanalo ako ng $30,000 mula sa loterya? Sagot ni Gerald na may kumpiyansang ekspresyon sa mukha. Nang makita ni Whitney ang ekspresyon ng mukha nito, ramdam na ramdam niya agad ang paglubog ng puso niya. Oo naman, tama ang hula niya. Dahil si Gerald ay higit na handang gumastos ng $22,000 ng sabay, tiyak na nanalo si Gerald ng higit sa $30,000 sa loterya. Magkano ang panalo mo kung gayon? Hindi maginhawa para sa akin na sabihin iyon sa iyo. Gayunpaman, hindi ito labis.
Hindi masyadong marami. Okay, Miss President Jenkins, kung wala nang iba, nais kong umalis ngayon. Sagot ni Gerald na may walang malasakit na ekspresyon sa mukha. Nararamdaman ni Whitney na parang sisubog na siya sa oras na ito. Tingin mo talaga napakagaling mo. Mapalad ka lang na manalo ng pera mula sa loto. Gayunpaman hindi ka maikukumpara sa isang pangalawang henerasyon na mayamang anak na tulad ni Victor. Galit na kumadyot si Whitney dahil hindi niya matiis ang kasalukuyang ugali ni Gerald sa sarili. Si Victor ay isang pangalawang henerasyon din na mayamang anak. Bagaman hindi siya masyadong may kakayahan o kahanga-hanga, anuman ito, sa mga mata ni Whitney, isang pangalawang henerasyon na mayamang anak ay tiyak na mas mahusay kumpara kay Gerald na nanalo lamang sa loterya. Beep! Beep sa oras na ito, isang Audi A6 ang huminto sa tabi mismo ni Whitney. Matapos ilunsad ang bintana ng kotse, inilabas ni Victor ang kanyang ulo habang nakatingin kay Whitney. Whitney, bakit ang pamumutla ng kutis mo? Nakaramdam ka ba ng hindi magandang pakiramdam? O hindi mo nais na samahan ako para sa aking appointment sa pagpapanatili ng Audi A6? Casual na tanong ni Victor. Hindi, Victor, hindi iyan. Medyo nalulumbay lang ako. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako ngayon at nararamdaman ko rin ang hindi maipaliwanag na pagkalungkot. Bakit ako nalulungkot? Hindi maipaliwanag ni Whitney ang kanyang nararamdaman sa oras na ito. Nang makita ni Victor na nararamdaman ni Whitney ang labis na pagkabalisa, alam niya na dumating ang kanyang pagkakataon at dali-dali niya itong aliwin. Whitney, bakit hindi ka muna sumakay sa sasakyan ko? Marahan mong sabihin sa akin kung anong nangyari. Marahil ay makakatulong ako sa iyo noon. Tumango si Whitney. Dahil ang parami sa mga mag-aaral ang lalabas upang maglaro sa oras na ito, naramdaman ni Whitney na napakaganda at ipinagmamalaki na nakaupo sa isang Audi A6. Matapos sumakay sa kotse, ipinarode ni Victor ang kanyang kotse sa pasukan ng universidad at hindi niya balak na magmaneho pa. Sa oras na ito, mabilis na sinabi ni Whitney kay Victor ang tungkol sa pakikipagtagpo nila ni Gerald. Biro ni Victor bago niya sinabi, Whitney, bakit ka nag-aalala tungkol kay Gerald? Kaya paano kung nanalo siya sa loto? Narinig kong naging wakper na naman si Gerald. Talagang nais kong sabihin sa iyo ang lahat tungkol dito ngayon. Kagabi, napahiya din si Victor dahil talagang nagbayad si Gerald ng mas mahal na package sa Homeland Restaurant kumpara sa kanya. Napakausisa din niya at nag-aalala tungkol sa pagkapanalo ni Gerald sa loto. Sa makatuwid, nagpadala siya ng isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Kaya talagang naging isang taper na naman ba si Gerald? Kanino mo narinig ang balita? Ayon sa isa sa mga kamag-aral ni Gerald, si Gerald ay nanalo ng higit sa $30,000 mula sa loterya at iyon ang dahilan kung bakit mas handa siyang gumastos ng $22,000 sa hapunan kagabi. Sinabi agad ni Whitney. Oo, totoo na nanalo si Gerald ng $30,000 mula sa loterya. Ang dahilan kung bakit ginugol niya ang $22,000 sa hapunan ay dahil gusto niyang laban sa karibal niyang si Yuri. Pareho sa kanila ang nais magpakitang gilas sa mga tuntunin kung sino ang may mas maraming pera at nagpasya silang hatiin ang bayarin para sa isa sa pinakamahal na pribadong silid na may mga piratang pinggan. Pinasok lahat ni Gerald at iyon ang dahilan kung bakit siya nagbayad ng napakaraming pera para sa hapunan kagabi. Kahit na nawala na rin ang mukha ni Yuri kagabi dahil hindi siya makapagbayad $11,000 sa lugar, sasabihin ko na pareho silang natalo kagabi. Kaya, naging ganun pala. Alam kong hindi kailanman magiging maswerte si Gerald ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Whitney. Victor, alam mo bang talagang bumaba si Gerald sa isang Ferrari sa harap ng pasukan ng paaralan ngayon lang? Bukod dito, ang Ferrari na ito ay isang pang-internasyonal na limitadong edisyon na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 hanggang $800,000. Tinanong ko siya tungkol dito at sinabi niya sa akin na ang Ferrari ay pagmamay-ari ng kaibigan niya. May nangyari bang ganyan? Nakita mo ba ng malinaw? Ito ba ay talagang isang international limitadong edisyon ng Ferrari? Oo, malinaw kong nakita ito. Damn it! Paano posibleng makilala ni Gerald ang isang tao na nagdadala ng isang limitadong edisyon na Ferrari? Pulong ni Victor sa sarili. Kapwa sila nakadama ng labis na pagkalumbay sa oras na ito. Paano talaga magkaroon ng mas mahusay na mga koneksyon si Gerald kaysa sa mayroon sila? Paano ito magiging posible? Paano nila ito pinapayagan? Hindi. Talagang hindi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.